ang mga sanggol ay hindi dapat bunga ng maling desisyon. Ang sanggol ay ang layunin ng Diyos sa pagkakaroon ng sanggol ay hindi upang lamang ang isang tao, isang babae at lalaki ay magkaroon ng laya na ipahayag ang kanilang pagmamahal. Kundi ito'y isang paraan kung paano natin maunawaan kung paano tayo nilalang din ng Panginoon. Kaya ngayon pong umaga, ang unang layunin, mga kapatid, sa pagtatalaga ng masanggol ay upang ating pong bigyan ng pagkilala ang siyang manlalala ng lahat. Give honor to God as the provider of life and the miracle of birth. Alam niyo, hindi ko rin talaga maalaala at malaman paano kaya ginawa ng tao ay magiging magkamukha, lalo po sa mga magulang. Di ba? Ako, paano ba ginawa nila ba't naging magkamukha? Doesn't ka. Meron talaga minsan magulang at anak halos parang isang pinagbiyak lang na bunga. Paano sila nagkagano? And then alam natin po yung pagiging tao ay napakaraming mga bagay na mahirap i-explica, mahirap pong ipaniwala. May mga tao na naghahangad magkaroon ng anak pero hindi sila pinagkalooban ng anak. Tama ba? At ginagawa niya lahat. Yung iba nagsasayaw kung saan, nagpupunta kung saan, dumadalangin, nagbibigay kung ano-ano para lamang magkaroon sila ng anak pero hindi sila pinagkalooban. Kaya kung kayo po ang magulang, isa po sa pagpapala ng Diyos sa buhay ninyo ay binigyan kayo ng anak. Ano ba yung nagagawa ng anak? Ano nagagawa ng anak? Nakakatawa. Pag maliit pa, pag malaki na, nakakasakit na ng ulo. Oh? Yan sapagkat minsan mayroong tinatawag na missing link, and the missing link is not all parents ay talagang sila po ay ready na magiging parents. O di kaya, may kulang sa pagiging magulang nila. Kaya tingnan po natin, una, ang mga anak ay magpapalala sa atin tungkol sa pagiging provider ng ating Panginoon. Mahal ng Panginoon ng tao, kaya gusto niya maging masaya tayo, binigyan tayo ng anak, para yung anak naman ang magpakilala kung paano din ang Panginoon nagiging ama natin, at tayo din magiging ama sa ating mga anak. Kaya nga po, sana po ay iwasan po natin ang kaisipan ganito. Yung itong magulang, pag lumaki ng anak, sasabihin, huwag ka muna mag-asawa, hindi ka pa nakakabayad sa akin. Hindi po utang ng anak yung pagluwal po sa kanila. Huwag po natin isumbat sa mga anak yan. Never. Huwag niyo isipin na ang anak ninyo ay siyang gagawa sa responsibilidad na hindi natin kaya. Hindi po yun ang totoo. Hindi yan ang dahilan. Ang bata ay ipinagkaloob ng Panginoon upang ang batang ito ang magpakilala rin kung paano ang turing natin sa bawat isa. Kaya, the miracle of birth. Huwag yung sabihin na, kasi ang dami kong anak, parang galit na galit kayo kasi maraming anak, hindi ko dapat ganyan. Kundi dapat pasalamatan natin. But, ang sabi ng Panginoon, kung balikan natin si Genesis, ang sabi ng Panginoon sa unang magulang, go and multiply, pero may sinasabi doon. But, ano sunod? Go and multiply and subdue the earth. But, ano sunod? Dapat daw supilin. Ibig sabihin supilin, planuhin natin. Kung paano tayo magkaroon ng mga anak. Hindi po disgrasya, kundi pinaplano. Kami po ang mag-asawa, sabi namin, dalawang anak lang tayo. Talagang dalawang anak lang kami. Stick na kami doon. Sapagkat marami kaming pinapanukala para sa aming mga anak. So, sabi nga, there is no delinquent child, there is no delinquent parents. Kaya kung inyong mga anak magiging delinquente, ibig sabihin, dahil ang parents ay hindi rin nagiging mabuti. Nakuha natin? Kaya, give honor to God. And the second one is covenanting the parents. Ito po ang isang bagay. Bakit kailangan ang isang bata italaga sa Diyos? Sapagkat ang una pong tungkulin ng magulang, mga magulang, sino po sa mga magulang na rito? Ano ang unang tungkulin ng magulang? Anong unang tungkulin ng magulang sa mga anak? Sa ating mga kaibigan, ano? Turuan?
mahalin. Ang isabi ng iba, unang tungkulin ng magulang ay sustintuhan ng anak. Sustintuhan ng anak. Ng mga cellphone? Ganun ba? But sabi dito, parenting the parents, number one, duty of the parents is teaching their child. Teaching their children. Kung mapansin natin, kung ating pong balikan ang Biblia sa Deuteronomio 6:7, alam ninyo, napakahalaga po ang sinasabi po ng Biblia sapagkat dito po niliwanag. Kung hindi tayo marunong magturo sa ating anak, then we have no right to become the parents. Kung tayo hindi marunong magturo ng anak, wala tayong karapatan na magiging magulang. Sapagkat dalawa lang po ang hanap na ng bata, magiging siya useful or magiging isang public enemy ng ating pong lipunan. Hanapin, siya magiging makakatulong o magiging sagabal at problema ng lipunan. Kaya nga po, dapat maunawaan ng lahat ng pumapasok sa ganitong uri ng antas ng buhay na ang pag-aasawa ay isang bagay na responsibilidad. Yes, it is a freedom, but at the same time, it is also a responsibility to both of us. Sabi ko rito mga kapatid, 6:7. English po aking gagamitin, ang wika ay ganito, keep these words that I am commanding you today in your heart. Saan po natin dapat tandaan? Ilagay natin sa ating mga puso, mga magulang. Verse 7, recite them to your children. Ano yung isa recite? Banggitin mo sa iyong mga anak. Banggitin mo sa iyong mga anak. Saan at kailan? Sabi ko rin ng Biblia. Recite them to your children and talk about when you are at home and when you are away, when you lay down and when you rise. Mabigat po ito. Ano ang babanggitin natin sa mga anak kung tayo mismo magulang ay hindi tayo lumakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon? Ano ang pwede nating sabihin sa kanila kung hindi makita sa atin? Huwag natin pong tularan ay sinasabi na, anak, gawin mo yung sinasabi ko, makakabuti sa iyo at huwag mo lang akong tingnan. Mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, tandaan po ninyo, ang pinaka-model ng anak ay magulang. Kaya mapansin mo yung mga anak, kahit mga matatanda na, hinahanap pa rin kayo. Iniwan ng magulang, hinahanap pa rin ko sumakita sapagkat ang number one nilang modelo sa buhay, magulang. The biggest factor of the attitude of the children came from the influence of their parents. Kaya yung magulang lagi nag-aaway, yung mga anak naman ay lagi rin nag-aaway. No? Pag nag-asawa, mag-ingay din, magulo din. Bakit? Galing sila sa magulong pamilya. Kaya mapasin po natin, number one po dito, sabi nga, ay isang duty ng magulang, number one duty ng magulang ay magturo ng kanilang mga anak. Sa bagay, nagtuturo naman ng mga anak, tinuturuan ng mga anak. Kaya lamang ganito, pag inaway ka, awayin mo rin. Yun ang turong mali sapagkat hindi ito biblikal. Ang dapat na turo, kung inaway ka, ibigin mo ang iyong kaaway, sabi ng Panginoon. I know na ito po minsan yung pinapagawa ng Panginoon, parang hindi po normal sa atin, di ba? Love your enemy. Normal ba yun? Hindi. Pero sa Biblia, mga kapatid, minahal tayo ng Panginoon kahit enemy tayo ng Panginoon. Di ba? Sa ginagawa natin mali. Pero hindi tayo pinakwil ng Panginoon. Kaya pag may mga anak kayong tawag doon, black sheep, huwag nyo itakli. Mahalin nyo. Sapagkat ito'y galing sa Panginoon. Train as a child, teaching at the same time train. Training natin. May training tayo sa bata. Habang siya lumalaki, sabi nga sa Proverbs 2 verse 6, train as a child in the way he should go. Mabilis ang oras. Ayaw kong kuhaan ng oras si Bato Lina. Pero alam niyo, saan ba natin tinuturuan ng bata? Saan natin sila tinagalan? Anong training? Anong tinuturuan? Alam niyo, maraming magulang na tinuturuan ng bata nila para sa kapahamakan lang. No, today. Going to the mall, going to the McDonald's, going to some other places, ito po hindi masama, but at the end, meron po itong mga ilang bagay na ibigay sa atin. Alam niyo, ang hirap din kontrolin. Yung bata, kahit sa cellphone na lang, mga bata nagsa-cellphone na ngayon.
minsan ako yung hinayang sa cellphone, binigyan yung bata. Ang ganda ng cellphone, yung nagtatrabaho, ang mga cellphone, tag 1,000 na lang. Yung mga estudyante pa lang, second year high school, ang mga cellphone nila nasa mga 8,000 na, 9,000. Oh, what's that? Pray na child, the way should go. Training dapat. Kung gusto natin maligtas ang ating mga anak, atin silang i-train sa tapos ng paraan. The other one is commit the congregation to provide training facilities. Sa pagtatalaga ng sanggol, hindi lamang po ang magulang, hindi lamang ang bata, hindi lang ang magulang itinatalaga natin. Kasama po ang kongregasyon sapagkat ang bata po may dalawa siyang tahanan. Alin una? Bahay nila. Anong pangalawa? Church nila. May pangatlo ka pala. Sa spiritual na, ano ba tawag dito? Parang yung strata, no? Ano yung first? Saan nagsisimula yung bata? Origin niya, home. Second, church. The third is school. Ito yung mga training school ng bata. So kung wala kang training school doon sa home, which is the religion term niya, ang nagtitrain na sa kanya, tapos wala din church, bigyan ng church, pagtatiwala mo ng bata sa school, but the school, hindi po balance. Sapagkat sa school is more on science, but sa church, more on about God. Sa loob ng tahanan is more on about relationship. So naman natin, ito yung pagmumulam ng attitude ng bata. Bahay, simbahan, at eskwelahan. Masaya ba kayo pag nakita nyo ang talino ng mga anak ninyo? Tapos yung pala ay nandun na sa mga fraternities. It's very sad, mga kapatid. Commit the congregation to provide training. That's why, Brother Boy, kayo pong elder, yung mga officer po ng church, siguraduhin natin na yung church natin ay kompleto ng facilities para matrain din yung mga bata, tulong dun sa magulang. And lastly, to dedicate the child in the service of God. To dedicate the child in the service of God. Tanda po natin lahat, hindi po tayo nabuhay sa lupang ito para lang sa wala o di kaya para lang magpakasaya. Ang tao nabubuhay sa lupang ito para gagawin niya, ipakilala niya ang Diyos dito po sa buong mundo. Kasi maraming tao ngayon, puro akin na, anong panukala ko, gusto ko, ganyan, ganyan. Eh paano kung natapos na tayo, saan tayo pupunta? Paano pag namatay na tayo, saan tayo pupunta? Punta na tayo dyan, doon na tayo pupunta. Ang sabi rito, pagka dumating tayo doon, baka sabihin ng Panginoon, anong ginagawa mo para sa akin? Anong ginagawa mo para sa akin kung ikaw nabubuhay pa? Ito po ang totoo. Kapag tayo nabubuhay ngayon, sapagkat meron dahilan kung bakit mabuhay tayo. Merong purpose ang buhay natin at iyon ay pinayagan ng Panginoon. Kapag namatay na tayo, ibig sabihin, tapos na ang ating papel sa lupa ito. So it is more on the role. Ano bang role? Ano bang papel kung gagampanan? No matter kung ano pong religion natin, but this is the hope of life. To know your role in this life. Ano bang role ko? Ang papel ko rito. Kung wala na akong gagawin sa lupang ito, well, that's the time that I can say goodbye. Because natapos ko na yung role ko. Mga kaibigan, ito po. Sinimulan natin sa bata hanggang sa pagtanda para makita natin kung ano ang totoong kulay ng buhay ng tao. Kaya ngayon po, ay nais ko pong sa panghuli, i-remind din sa mga parents na ang bata ay hindi lang ninyong anak, kundi ito'y anak ng Panginoon. Do you love God? Mahal ba natin ang Panginoon? Kung mahal natin ang Panginoon, mahalin natin ang bata. At kung mahal natin ang bata, anong gagawin natin? Ibigay natin yung pinaka-the-best para sa Kanya. Sapagkat kung mahal mo isang tao, willing kang mag-give up ng iyong sariling kaligayahan, just only to what? Para maibigay mo yung kaligayahan ng iyong minamahal. Kung hindi ganun nature ng pagmamahal, then that kind of love is a selfish love at ito po hindi po genuine love. Ito po ay mga fancy love. It is a fancy anytime you can forget. You will divide, you can separate because hindi naman kayo nagmamahal. This is the reason why we are here. Kaya ngayon po, bago po natin italaga ang bata, nais ko pong hiningan si Brother Wither na umawit. At habang po siya'y umaawit, nais ko pong hiningan ang mga magulang ng bata o di kaya lolo, lola, kung wala ang magulang,
naakyat dito sa unahan habang ang kanilang mga kaibigan, alam ko meron dito mga kaibigan sila na narito ngayon, na voluntaryo silang nangako sa mga magulang ng bata na magiging katuwang ng magulang sa pag-arba sa pangalaga ng batang ito, sa mga batang ito. Kaya nais ko pong tawagin ngayon ang batang si Carl Jumento. Carl Jumento. Si Carl Jumento? Jumento, sorry. Ito po yung anak ng Brother Jeron Jumento at Annie Liminito. Sila po ang mga magulang. At sila po ay meron kasamang mga kaibigan. Hello. Sila po ay merong mga kasamang kaibigan din. Nais ko pong hiningan na sila po ay tumayan dito sa lahan din. Sila po ay si Lope Bulante. Ito po ba? Brother Lope Bulante. At si Brother Joey Reyes. Dito po sa unahan. Para po tayo sa... Dito po. At ngayon din, si Andy Quinto. Then po si Dexter Carrero. Serrero. Then po si Ruela Alerta. At din si Rodel Maricel Macachuela. Pwede po si Marisol Abichuela. At ang pamuli po ay si Aiza Susano. So then, Rodel Makatigbak. Sorry po dito sa pag-uwi. At ngayon po ay tawagin ko rin po ang sa pangbata. Ito po ay si Vlad Rohan Bukalan. Si Babaw po. At dito po may kasama sila. Ito po yung ni Brother Kim Richard at Eva Grace Bukalan. At kasama po ang kanilang mga kaibigan sa pamilya. Dito naman sa kabilang side po sila. Dito sa kabilang side para dito po tayo. Okay, ngayon po, Brother Bukalan at si Brother Jerome Jonan. Brother Jeran at Sister Abby, sabi po natin, ang bata ay karoon galing sa Panginoon. Ano po? At dahil dito, narito tayo para tayo magipagtipag sa Panginoon. Ay sa ating po pinagdalaman kanina, kayo nanako ngayon sa Panginoon o kayo ba'y nanako sa harapan ng Panginoon na ang batang ito ay yung ayon sa aral at layunin at nais ng Panginoon hanggang sa kanyang paglaki. Kayo ba'y nanako na ipagkaloob ang pinakailangan niya upang siya lumaki na merong tamang pagkaunawa dito sa Panginoon. Ganun din po, Brother Roylan, sa iyo po ako, ayan na, sa iyong tulog lang. Siguro sabi nga, ang pagiging magulang ay hindi nagtatapos. Bagamat siya ay iyong apo, pero gandang mo na ang pagiging magulang ay nagpapatuloy ng kinabubuhay. Isa po sa iyong number one na tungkulin ay iyong tingnan at alagaan at iyong subaybayan ng batang ito. Kaya nangako ngayon, sa harapan ng Panginoon, na iyo ba siya talagang subaybayan at alagaan katulad ng pag-alaga ng kanyang magulang.
Dahil dito mga kapatid, narito po mga kaibigan, kayo po narito dahil sa isang purpose. Ano po? Ang hindi po pagtayo dito ay isang kapahayagan sa kayo po ay voluntaryo na naglaan din ng inyong sarili para magiging pangalawa o tumatanaw na watchman sa batang inyo po ngayong nire-represent. At itong dalawang ito upang sa ganoon ay habang kayo ay inyong po alalahanin. Habang nakikita ng batang ito, alalahanin yung minsan, humarap kayo sa Panginoon. Sinabi niyo, Panginoon, ako po yung nangako at kung anong aking may tutulong, ibibigay po para sa batang ito. Marahil minsan, hindi kaya na magulang, maaaring kaya nito. Baka minsan, isang araw sasabihin, ako po ay may kailangan, huwag po natin ipagkait yung tahanan natin, yung ating bulsa, kung pwede, yung ating pong pwedeng maitulong, yung mga payo natin, at higit sa lahat, I hope na maintindihan nating lahat. Kayo po ang magiging isang modelo rin nila. So siguro kung gusto natin ang bata maging mabait, anong gagawin ng mga kasama ngayon na kanilang tumatanaw na bilang magiging pangalawang ituring na tatay? Kailangan din ay magpakita tayo ng tamang ehemplo. But the most important is God to your life. Kung gusto natin na tayo po ay magkasama-sama sa langit na bayan, from now on, isa lang ang dapat natin gawin. Kilalanin natin ang Panginoon at pagdating ng panahon, may garantiya ng Diyos. Lahat ng kumilala sa Kanya ay hindi rin niya kalimutan sa Kanyang pagdating. Tayo po ay mananalangin at hilingan ko po yung kongregasyon na kayo po yuyuko lamang sa mga upuan habang ang ating pong mga kaibigan din ay yuyuko lamang. At ito pong bata, ang tatay ng bata at lahat na may hawak ng bata, kami po'y luluhod kasama ng mga elder. Lahat ng ordinadong elder ay aki po inayahan, tayo po'y umakyat sa taas at tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, tunay na kayo'y napakabuti, sapagkat ang inyo pong pag-ibig ay inyo pong patuloy na ipinadama sa bawat magulang, sa bawat isa sa amin. Inyo pong pinagkaluban ang bawat isa ng kanila pong karapatan na magkaroon din ng mga supling. Salamat sapagkat amin pong narinig, tunay na merong isang malaking himala at regalong pinagkaloob kayo sa tao. At ito ay kung paano sila ay maging kapwa rin, procreator. Dahil dito, Panginoon, narito po ang ilan sa mga saksi upang saksihan ang pagtatalaga sa mga batang narito. Amin po silang ibinibigay sa inyo bilang handog, Panginoon. Bilang sila ay magsisilbi ngayong isang maliit na supling na aming titingnan, aakayin, alalayan hanggang sila'y sumapit sa kanila pong tamang pangatawan sa kanilang paglaki. Narito po ang ilan sa tumatayong mga panibagong mga magulang, voluntaryo, mga kaibigan nila, na nais din maglahad at maglaan ng kanilang panahon upang dumamay at umaruga sa paglaki ng mga batang ito. Dinadalangin namin at aming tinatalaga sandaling ito ang batang si Kyle Jean na ngayon ay narito upang ihandog sa inyo. Ang kanilang mga magulang ay nangako na kanila pong gagampanan ang kanilang bahagi habang sila'y nabubuhay. Narito po, Panginoon, ang batang si Vlad Rohan. Si Vlad Rohan na ngayon ay akay ng kanyang lolo na si Brother Froilan. Narito, Panginoon, sila po'y nangako na kanilang tutuparin at gagampanan ang kanilang bahagi sa silong ng langit. Sila nangako sa araw na ito na kanila pong gagawin, kayin, tuturuan ang mga batang ito at kanilang sasanayin ayon sa pagkakilala sa inyo upang sila'y lumakad na mayroong kabanalan, lumakad ng may kabutihan upang sa pagdating ng panahon ang mga batang ito ay inyong maging kinatawan din upang may palaganap ang Ebanghelyo. Dahil dito, Panginoon, amin po ngayong pinapatong sa kanilang mga ulunan ang aming mga kamay, simbolo, Panginoon, ng pagkilala sa batang ito.
At kung paano pagpapala ang inyong ginawad sa amin, gayon din po sa kanila. Kung paano pagkatawag inyong itinawag sa amin, gayon din po sa kanila. Upang ang bawat isa ay magiging parehong membro ng iyong pamilya. Ang inyong pamilyang pinangakuan na inyong dadalhin doon sa langit na bayan kapag kayo mahayag nasa lapap ng langit. Panginoon, ang banal na Espiritu naway gumabay sa kanila upang sa kanilang paglaki, sila po hindi mapariwara, bagko sila po ay magpapakita ng tunay na wangis ng Panginoon sa buhay nila. Ang kanilang pag-uugali hubugin sa pamagitan ng banal na Espiritu at pag-ibig upang sa kanilang paglaki, taglay nila ang kapayapaan, taglay nila ang tunay na kahulugan ng buhay at sila po ay magpapatuloy ayon sa iyong dakilang pangunguna. Purihin din po ang inyong banal na pangalan sapagkat merong kongregasyon na iyong tinawagan upang siya ring titingin sa pangailangan ng mga batang ito. Nawa, bilang membro ng kongregasyon, gawin namin ang lahat naming magagawa upang ang mga kabataan ito ay aming malagaan at aming po silang maturuan ayon po sa iyo pong ipinakita na ng una. Salamat ng marami, Panginoon, sa kabutihing ipinagkaloob sapagkat ang lahat ay manihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations po sa mga magulang. Mari na po tayong bumalik.